Okay. So, we already discussed na naman yung mga different instruction for the algorithm or the debug program. Okay? So, last time, we discussed na natin yung looping sa paggamit ng loop. Okay? Sabi nga natin, pag maglo-looping tayo, ito lang naman ang kailangan natin tatandaan. Yung mga registered natin. Okay? So, sa registered natin, meron tayong 4, which is the A, B, C, and D, which is A, sabi natin, accumulator, which is ginagamit to for the mga operation, results data, and usually to store the return value of the procedure. Then, we have another register, which is the B, stands for base registered. So, gagamitin siya pointer. So, last time, dito tayo nag-focus, which is the counter. Sabi natin, counter usually for the string and loop operations. Then, the data registered, or DX, syempre ito yung mga kailangan natin data for inputting. Okay? So, yung 4 lang yan. Pag AX, ibig sabihin yan, meron tayong 16 bits. Okay, tatandaan, AX 16 bits. Tapos yung AX na yan, nahati pa siya sa dalawa, which is yung accumulator high tsaka accumulator low. Yung BX naman, base high, base low. CX is counter high, counter low. DX is data high and data low. Okay? Pero pag meron naman kayo nakitang E, ibig sabihin yan extended. Sabihin na extended, sumobra na siya, which is 32 bits na siya. Okay? So, dyan na-registered natin, kapag 8-bit, H tsaka L ang makikita nyo. Kapag 16-bit, may X na siya. Pag 32-bit, may E sa unahan. Kaya ibig sabihin ng E stands for extended, so sumobra na siya. So, yun ang paghati-hati. So, kasi bakit ganyan mga AX, DX na 16-bit? Kasi normal lang ginagamit natin dito sa assembly language. Lahat sila is in hexadecimal format. Every time na mag-input tayo ng data, lahat sila is in hexadecimal format. Okay? So, mga different instructions, so we discuss na naman natin yung move, MOV. Okay? So, normally kapag move, yan. So, meron kayong destination. Yan. So, ang syntax, destination, tapos yung source. Okay? For example, nakita natin ay move AH. Yan, AL. For example, yan. So, yung value ng AL natin ngayon, ililipat na siya sa value ng AH. So, yan ang syntax natin for the move. Okay? Destination, tapos yung source. Kung sino kung sino yung nasa unahang value, doon mapupunta yung sagot o doon mapupunta yung stored value natin. Para maging, pag sinorkatan natin yan, move AH, for example, 32, ganyan. So, AH na ngayon, ay katumbas niya ay 32. Okay. So, yan. So, ililipat lang natin from the source to the destination. Yun yung paggamit ng move. Okay? So, ganun din. So, we have mga basic arithmetic natin. So, addition, saka subtraction. Parang add, parang ganyan. Add, AL, BL, for example. Yan. Tapos, may value tayo ng AL. Sabihin natin, AL is 32. Yan, 32. Then, BL is 45. So, add. So, add AL, BL. So, magiging 32 plus 45, ilang yan? 77. So, pag in-add AL-BL, ang sagot mapupunta sa AL, which is equivalent to 77. Okay? So, ganun din kapag addition and subtraction, yung sagot mapupunta dun sa unang value. Kung add yan, subtract, ayan. Okay? So, add AL-BL, mapupunta si BL kay AL. Pag sinabi namang sub, for example, sub BL-AL, ganyan. So, yung value ng AL, pag sinubtract natin, ang final answer nasa BL. So, yun yung mga arithmetic natin. Okay? Basta lagi, kung sino yung unang registered, dun sa kanya mapupunta yung sagot. Okay? So, nilibilang natin ito bago tayo dumako sa jump, ha?
So, ganun din sa subtract. Yan. So, increment plus 1, decrement minus 1. Okay? So, for example, ibis pwede kayong mag-add DL01 sa looping. Pwedeng gumamit na lang ng increase DL. Ibig sabihin, mag-increase ka lang ng DL ng 1. Okay, so add DL. So, DL plus 1. Tatandaan ang paggamit ng increment, isang add lang. Okay? Kung mag-add ng 2 ka, hindi mo na pwedeng gamitin si increment. So, ang gagamitin mo, pag mag-add ka na, is add DL2. Okay? Diba ginagamit natin itong add saka increment or decrement or subtraction kapag mayroon tayong looping, di ba? So, yan. Yan ang gagamitin nyo. Kung mag-increase kayo ng isa, increment lang. Pag mag-increase kayo ng dalawang value, hindi na applicable si increment. Doon na kayo kay add. Okay? Susundan ba? Okay. So we have the negation and not, one's complements and the two's complement. Okay, pag sinabing not, inverse lang. Okay, inverse. Sabihin, babaliktarin mo yung value. Kapag 0, magiging 1. Kapag 1, magiging 0. Okay, so katulad nito, not AL. So, ilan to? 2, 4, 6, 7 na 0, ay 7 na 1, isang 0. Nung ninat natin siya o in-inverse natin siya, binaligtad, ito na, 0, 0, 0, 0, 0, naging tapos 1. That is not binaligtad. Okay? Tawag doon, one's complement. Okay? Pag nagkaroon ka ng two's complement, ang tawag naman doon ay neg. Ibig sabihin, i-invert mo muna siya katulad nito. In-invert natin. So, 1, 1, 2, 4, 6, 7 na 1, isang 0, magiging ganito. So, magiging, so pag not muna, so 7 na 1, so magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 0, isang 1. That is one's complement. Okay? So, para maging neg siya, neg or 2 complement, syempre mag-add 1 ka lang. So, plus 1. Yan. Ang sagot niya, that is 2 complement. O, ang ibig sabihin nun, naka-neg ka na. So, tatandaan, ang pag-add ng 1 sa 2's complement, binary yan ha. So, 1 plus 1 magiging 0 carry 1. So, kaya naging 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ito yun. One's complement, babaliktarin lang. Okay, that is not. Pag sinabing neg, babaliktarin mo muna siya bago kang mag-add ng 1. So sabi dito, ayun yun, performs one complement negation that inverts all the bits. So pag not, convert muna siya or baliktarin muna siya, tapos para maging neg siya, pa-plus 1 mo na lang yung in-inverse mo dun sa not. Okay? Nakukuha po ba? Nasusundan po ba ako? Okay, sige, wala. Okay. Tatandaan na, pag not, i-inverse lang. Pag neg, plus 1. Okay, not, babalik rin. Pag nag-neg, inanat mo muna, tapos yung ninat mo, pa-plus mo siya ng 1. Okay? So, kasama sa mga exam yan, ha? Then, we have the basic logical instruction. Siyempre, we have the or, the and. Yan. Pag sinabing or, each bit, the result is 1 and only if at least one of corresponding bit is 2 has 1. Ibig sabihin ng or bit twice, basta may 1, 1. Any of the input is 1, the output is 1. Okay? So, bitwise, any input is 1,
output is 1. So katulad nito, inad siya, inad to, automatically ito yung sagot. So 2, 4, 6, 2, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, isa, dalawa, 1, 0. So 0, 0, 0, 0, 0. Basta daw may 1, automatically 1. Okay? So yun sa OR. Pag sinabi naman sa NOT, opposite lang ng OR. Dito, basta may 0, any input is 0. Yan. Output is 0. Okay? Yan yun sa OR. Sorry. And any of the input is 0, the output is 0. Sa OR, any of the input is 0, any of the input is 1, the output is 1. Pag any of the input is 0, the output is 0. Okay? Then, sa compare, ito yung ginawa natin last time. Ito yung para sa looping natin. Yan. So now, we have the jump. So dito tayo magdi-discuss, which is the jump. Okay? So jump is jump to instruction. So usually it takes the form. So then jump. Then kung anong tatawagin mo. Kung anong location yung tatawagin. Hello. Hello. Okay, meron na. Narinig na. Hello. Hello. Yeah, okay. Okay, so sa jump, sabi natin, jump, JMP or jump instruction. Ibig sabihin, magja-jump tayo from one source to another. Pwede ang jumping natin sa taas o sa baba. So ang jump, pwede kang mag-jump dun sa value sa taas o registered sa taas o pwede kang mag-jump dun sa baba. Okay? So sa jump, okay? So ito yung mga conditions na meron tayo sa jump. JE, jump equal, jump greater, jump less than, JE, jump greater than equal, jump less than equal, then jump not equal. Jump to the instruction if the condition is satisfied. So normally ginagamit natin sa looping is jump not equal. Sabihin, hanggat continuous lang siya ng continuous. Pag nag-equal na siya, proceed siya sa next instruction. Okay, kaya naging jump not equal. Okay? Kapag pag nag-JE tayo, not equal siya sa taas. Babalik lang siya at babalik dun sa taas. Pag nag-equal na yung value, doon na siya sa baba. Okay, yun yung ibig sabihin ng jump not equal. So hanggat hindi pa siya equal, sa taas lang. Pag nag-equal na siya, pag jump not equal, kapag true, sa taas. Yung instruction niya sa taas. Pag nag-equal na siya, so magiging false na siya, doon na siya sa baba. Okay? So yung mga ginamit natin last time.
So ngayon, gagamit tayo ng jump, pero ang gagawin natin ngayon, may gagawa tayo ng string. O mga, pag sinabi natin string na yun, so mga may wordings na tayo. Okay? So, gagamitin natin itong mga to. So we have DB stands for defined bytes, yung size ng data mo. Then, yun, define with data. Yan. So, gagamitin natin yan today. Okay? So, para matandaan, ito yung gagamitin natin. So, dahil gagawa tayo ng string, so gagamit tayo ng AH09. Okay? 09 para makapag-string tayo. Then, AH00 para makapag-input tayo sa keyboard. Okay? So, gagamitin natin yan. 09 kasi may string format tayo. Then 00 para makapag-input tayo sa keyboard. Okay? So, ngayon, so ayan. So, gagawa tayo ng string na kung saan, syempre, i-display natin ang walang kamatayan, hello world. So, kailangan natin ganun pa rin. So, make sure na naka-mount tayo. Mount C, ito yung first step natin kung nakalimutan na. We have the mount C, C colon slash. Tapos, lalagay na dyan mounting na yan. So, nakalagay, drive C is mounted as your local directory. Then, from Z, para palitan mo siya ng C, gagawin mo lang siyang C colon. Then, magiging ito na siya. Then, type the word debug. Pero gusto nyo, para matanggal na itong blue screen na yan, gawin nyo lang CLS or clear screen. Okay? Tapos dyan tayo para mag-debug na tayo. Then, walang katapusan ng A100. Okay, start. Move AH09. Sabi natin, si 09, ginagamit siya para makapag-create tayo ng string o makapag-write tayo ng string. Yan. So, nasa unahan lagi si 09. Yan. Then, after that, we have the move DX109. Okay, ito yung move DX na to, ito yung DX, i-define na natin kung anong gusto mong size o gaano kalaki yung bytes nung data natin. Yung bytes, ito yun, ito yung nasa kilid, 100, 102. Tapos mamaya papakita ko sa inyo paano kung hindi sumakto yung define natin na bytes. Okay? So ulitin ko, move AH09 para makapag-string tayo. Move DX bytes. So move DX, ito yung define natin yung DD kanina or define bytes. Yan. I-define natin kung gaano kalaki yung string natin. So makikita natin kung sasakto yan mamaya. Then we have, syempre, ang walang kamatayan, interrupt 21. Interrupt 20. Yan. Then, syempre, we have DB na. Define bytes, which is, syempre, yung hello world natin. Then, followed by $, then close. Okay? So, papansin nyo, move AH09, move DX109, interrupt 21, interrupt 20. Nag-move DX tayo, byte natin 101. Check natin, sumakto ba? 100, 102, 105, 107, 109. So, yung DX natin na 109 na byte, ito yung byte na yun. Ito yung nasa gilid. So, sumakto yung data natin. Okay, so mamaya papakita ko naman sa inyo kung hindi sumakto. Okay? So, move AH, move DX109, interrupt 21, interrupt 20. So, DB is hello word, yung gusto natin. Followed DB, tapos single quotation, yung string na gusto mong i-display. Ended by the $, tapos enter lang natin. Check natin, G. So, ayun. Na-display na yung hello world. Okay, so save natin para so, okay, pag magsisave sa DOS box, ganito mag-saving N stands for name. C, yung local disk natin. Kung saan folder mo siya isi-save. Tapos, anong pangalan? Hello. Followed by .com. Then H, yung last byte. Copyhin yung last byte, which is anong last byte niya? 118.
unang byte natin, lagi mag-start tayo sa 100. Registered using RCX. Tapos lalabas yung cursor, kopyahin yung sagot ng ito, 218, that is addition. Inad yung 118 tsaka 100. 0018 yung subtraction. So kukunin nyo yung sagot ng subtraction. Yan. Tapos write na natin. Then Q. Okay. So dahil ang file ko nakasave sa Peter, so mag-change directory ako. So CD o change directory, tapos Peter, ayan. So napapansin nyo, lumabas na C, tapos folder na Peter, then tatawagin ko si hello. So lumabas na yung hello world. Okay? Ulitin natin. Move AH09 stands for string writing. Ayan. Move DX, gagamit natin yan kung magdi-define tayo ng size ng bytes. Yung bytes natin, ito sa gilid. Okay? So magbabago-bago itong mga to. So later on, papakita ko sa inyo kung nagkamali tayo, kung hindi sumakto yung 109 natin dito. Okay? Then, so i-display natin yung string. Ang syntax natin, we have db slash db single quotation. Ayan. Then we have the hello world. Then, ended by the $sign. Tapos ganyan po pag isi-save na natin. Okay? So para maintindihan, so we have another example. Okay? So balik muna tayo sa C kasi sa nasa C lang si debug. So para matanggal yung folder ng Peter, so clear mo lang cd ... So pag cd ... ka, change directory ... So nabura na yun sa Peter. So pwede tayo bumalik ulit sa debug. Ayan. Tapos A100 ulit. Tapos define lang ulit kayo. Move AH09 para sa string. Ayan. Then we have the move DX. Tapos yung define size mo. Ayan, mga size na gusto natin. Ayan. Tapos interrupt 21. Okay lang naman yan. Interrupt 21. So 107 ka. So sumakto 107. So diyan ka gagawa ng string. Kung ano yung dinefine mong byte size dito, doon ka magta-type ng string. Okay? Kung 107 dinefine mo, dapat sakto nasa 107 yung string na ginawa mo. So, ganoon pa rin, for example, hello world. Ayan. Tapos, naglagay ako 0A. Ibig sabihin ng 0A, next line. Okay, 0A, ibig sabihin next line. 0D, cursor return. Return, babalik siya dito. Yung cursor nyo dito, babalik nyo sa unahan. Ayan. Then, $sign, close. Balikin natin. DB, single quotation, ano ba yan? Hello world. Walang pala ako ng ano. Ayan. 0A, single quotation, 0D, yan, comma, single quotation, $sign, single quotation. Yan. So, ang purpose lang ng 0A, ulitin ko, para bumaba lang yung ano, yung cursor natin. Okay? So, yan na. So, para ma-print na natin itong hello world, siyempre, kailangan natin si jump. So, JMP, tapos, i-jump mo lang siya dun sa string natin. Ano ba string natin? Ito yun. C09. So, jump mo lang. So, jump 100. So, i-jump mo lang sa move A809 kasi ito para ma-print si string. Okay? Printed lamang si string. String. Tapos, go. So, mapapansin nyo, ayun o, yung cursor nyo nasa baba na. So, 0A, nasan ba yung ano natin? Sir, pwede po magtanong. Ano po yun? Yung sa ano po, di ba naglagay ko po ng 0A? Pwede ko po ba maglagay pa po ng sumunod na ipiprint niya after ng 0A? Oo, pwede pa naman. Binaba mo lang naman yung cursor. So, ito yung ano sir, yung activity sir, yung ABCD pero pababa.
Ganyan po ba yung ginawa niyo doon? Pinakita ko na may tawag dito, may temporary storage. Check mo dun sa last video na sinend ko, meron na doon. Okay po. Yung pababa. Thank you, sir. Ayan o, so 0A ito, 0A line feed or next line, ayan. Then 0D, carriage return or cursor return. Kaya mapapansin nyo, yung cursor natin nandun na sa baba. Diba? So yung ito, pwede rin naman kayo gumamit ng string kaso medyo complicated medyo mahaba siya kapag string mo. So i-define mo lang dapat properly yung size. Okay? So kaya nga mapapansin nyo meron ka pang single quotation doon. Ibig sabihin pwede ka pang magdagdag ng wordings. Ayan o. So hello world, ayan, may cursor ka, single quotation. Okay, na-disconnect ako. Okay. So, balik tayo doon. Sino ba host? Sino nag-host? Sino humawak? Ikaw pa rin, sir. Ako pa rin ba? Ayun, Okay. na-busy kasi ko. Okay. So, yung sa DOSBox, yan. So, ang syntax sa di-define mo yung variable, check mo kung sasakto yung variable, yung bytes sa di-define mo. Tapos, kung ano di-define mo yung bytes, doon ka magta-type ng string. So, DB, hello world, then, syempre, in word mo, then single quotation. Saan yung screen? Ano ba yung screen natin? Okay. So, syntax natin, define ka ng bytes. Okay, pag nag-define ka ng bytes, dapat sasakto din yung string mo. Pag define mo yung string, so DB, so hello world ka, tapos single quotation, kung may duduktong ka pang instruction, pwede mo kang bumaba, pabababay mo yung cursor mo para makita mo yung output. We have 0A, 0A next line, 0D courage return para bumalik lang dito sa tapat ng H. Then comma, then ended by yung dollar sign natin. So lagi yung dollar sign sa dulo. So pwede ka pa magdagdag ng isa pang wordings natin. Okay? Then sabi natin paano kapag may error. Sige, ito yung pakita natin sa inyo. So save na lang muna natin ulit. So pag save and ayan. Nag-loading DOSBox. Okay. So ulitin natin. Mount C colon C. So debug. Yan. So check natin paano kapag sumobra yung bytes natin or kumulang, for example, sige, move dx 0118, move AH09, yan, interrupt 20, move AH00. So ang purpose ng 00, sabi ko kanina, para mag-input tayo ng key sa keyboard. Tapos ended by interrupt 16. Pag AH09, okay, interrupt 20 ka duktong noon. Pag move AH00, interrupt 16 naman. Ibig sabihin ng 00 tsaka interrupt 16 para makapag-input tayo sa keyboard o para mapindot natin kahit ano dun sa keyboard. Okay? So yun ang purpose ng 00. Then return. So Sir, di ka na po. Hindi ba ako sa screen? Hindi ako share sa screen. Yan, nakita na.
Yes, sir. Okay. So ito yung ginagawa ko kapag hindi sumakto yung bytes natin ha. So move DX, for example, move DX 0018 muna ako. Yan. Then move AH09. So 09, ibig sabihin niya para sa string, followed by interrupt 20. Pag move AH00, ibig sabihin niya para sa keyboard type. Okay? 00 is for keyboard type. Then followed by interrupt 16. Pag AH00, katumbas nun 16. AH009, ang kapartner niya, interrupt 20. Then, return. There we have DB. So, papasin nyo, DB natin, 0118, pero dito 001C. Pero sige lang, maglagay muna tayo ng wordings para niya natin i-type ulit. So, hello world. Hello world. Yan. Press any key. Yan. To continue, for example. Yan. Siyempre, followed by your $sign. Close. Ayan. So, mapapansin nyo ngayon, nag-define tayo ng bar. Sabi nga natin, di ba, kapag ang variable definition mo for the variable, dapat laging sakto dun sa atin. Dinefine natin dito 0018. Dito 001C. So, kulang. Di ba? Or